Mahina daw. namin ng mga gamot sa kailangan. Dadalhin din yung walang gamot. 80 years old. This is a police operation. Sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So ano yung sinasabi ni Major Dea na mamamatay daw pag binyahe si Digong? Walang dalang gamot yan, etc. etc. So lahat naman pala ng doktor nandoon. Yung doktor ng Villamor nandun, may private doctor na nandun si Digong, may private nurses. Ano yung sinasabi nila na hindi raw pinapasok? Marami ho kasing chismis na lumabas simula nung nag-issue ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte, tulad nung chismis na illegal daw yung pagkaka-aresto dahil sa Article 59 daw ng Rome Statute na nilino din kanina, di ba? Kung ano po yung sinabi ko sa live stream kanina tungkol dyan kay Kitty Duterte, yun din yung sinabi nung DOJ prosecutor ba siya o ASEC? Yun din ang sinabi nung taga-DOJ na dahil hindi na tayo party sa Rome Statute, we don't have to comply, or it's not a necessary requirement. It's not a substantive requirement. Ang terminology na ang sinunod na lang yung procedural requirement for the sake of saying na sinunod siya, but we don't really have to follow it. Anyway, going back, so ito na nga, puntahan ngayon natin yung issue ng police. Kasi kahapon, may napanood ko kasi akong balita sa GMA. Na-curious ako kasi parang kulang yung kwento, parang hindi kompleto. Itong interview kanina kay General Torre at kay General na rin si Jean Franco, nagbigay linaw doon sa napakaraming tanong. Papanoorin mo natin ano ba yung balita doon sa GMA kanina, kahapon. Mahina daw. namin ng mga gamot sa kailangan. Dadalhin din yung walang gamot. 80 years old. This is a police operation. Pasado alas 8 ng gabi, mas mataas ng tensyon sa Villamor Air Base kung saan naroon ang inaresto si dating Pangulong Duterte, kanyang pamilya at mga abogado. May sasabihin na. Yan ang ganun na reaction ng expected video yan kasi pamilya. Huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, itong lang sir, entertain mo sir. May hindi tayo na muna ka na. Hindi, siya. Ako record. Ako record. Ako ang record. Ang anak ko pupunta dito. Hindi darating yun. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi papasukin, make it clear. Yes sir, hindi pa pasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir. Bitawan mo ako. Ayaw sir. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you can afford an attorney, an attorney will be reported to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Bosas please, bosas. Sa huli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte at nanatili sa labas ng gate ng Villamor. Si Duterte napilitang sumama pero hindi kasama ang partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Mag-alas 9 kagabi nang ilapit ang isang coaster ng PNP sa isang private jet sa Villamor Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte. Nakabantay naman si Police Major General Nicolas Torre at Brigadier General Jean Fajardo. Sa kabila ng ginawang pag-aresto sa kanya, si Major Dea naman nakasama pa rin sa eroplano ng Pangulo. Okay, so kaya ako pinakita yung part na yon kasi nakita niyo naman sa balita hindi masyadong in-depth yung pagkakakwento. So magugulat ka na lang, ano ba nangyari? Bakit nagkaroon ng sigawan si General Torre tsaka si Major Dea?
bakit nagwawala si Kitty, nagsisisigaw siya, hindi na makalakad, ba't yung ginaganya yung presidente nyo, something like that. Hindi naman siya presidente na. Kanina, medyo na-explain na yung mga ganap, bakit umabot dun sa ganung punto. So, kinuha ko lang muna yung video related kay sa interview kay General Torre. Pagdaanan natin para nang malaman natin kung ano ba yung tunay na ganap. Bakit nagkakaroon ng sigawan dyan sa video na pinanood natin. Kasi kay GMA, pinakita lang yung mga sigaw-sigawan lang yung mga action na agad walang kwento. So, panoorin natin to mga kutsa. Sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello. Hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So, talagang hindi niya makikita. Sir, nung sinaserve po yung... Kaya pala, nagre-reklamo yung mga abogado, di ba? Lagi sinasabi. Hindi, walang warrant kasi hindi namin nakita. Hindi pala nila nakikita kasi wala sila dun sa eksena. Paano nila makikita yung warrant kasi wala pala sila dun? Oo. So, nagsisinungaling pala yung mga abogado ni Rodrigo Duterte. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So, ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Mijaldea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma'am. Maayos. Until the end. Hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya ay nireceive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. So, doon po nasa panahon na siya po ay nasa Villamor Air Base, nandun po siya sa lounge. Paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, dinideliver pa nga namin And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga Sobra namang dami. At may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem and hindi ito tama ang contention na dideprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Ang pathetic Hindi ko yung na po ginawa nakita ni yung pizza na Bongo. yun, pero napakarami talaga ng pagkain Kaya, part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. Happy Nagse-celebrate. birthday. But anyway, yung naging condition po ba ni dating Pangulong Duterte? Tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Anong meron? Or wala? Sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at maraming mga nurses. So, So ano yung sinasabi ni Mijaldea na mamamatay daw pag binyahe si Digong? Di ba nakita natin sa video ng GMA kanina, magkausap si Mijaldea at si General Torre. Sabi niya kay General Torre, pag binyahe niyo si Digong, mamamatay yan, etc. Walang dalang gamot yan, etc. So, lahat naman pala ng doktor nandoon. Yung doktor ng Villamor nandun, may private doktor na nandun si Digong, may private nurses. Ano yung sinasabi nila na hindi raw pinapasok? Di ba si Bongo may drama rin ganyan, hindi raw pinapasok yung doktor niya. Anong drama pala yun? Bongo. Talaga si Bongo,